Kung tunay kang anak, ano gagawin mo? Tengang kawali? Parang walang narinig? O nasa sa'yo yun. Isa lang sasabihin ko sa inyo, ang biyaya ng Diyos, sariwa araw-araw. Araw-araw na ginawa ng Diyos, nagpapahayag siya ng kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Na imbis na gantihan tayo sa ating kasalanan, binibigyan niya tayo ng pagkakataon manumbalik sa kanya. Amen ba? Hello? Ito yung ebanghelyo. Kasi kung totoo ito sa buhay natin, babaguhin tayo. At yung pagbabago makikita sa atin, sapat na ebanghelyo na nakikita ng tao. Hindi ka pa nagsasalita, naiintindihan na nila ang kapangyarihan ng ebanghelyo. Kayang magbago. Hello? Kaya, wag na lang yun nandi dito. Wag na lang yun nandi dito. Pero sino yung nasa isip nyo na matagal yung pinanalangin na manumbalik sa Diyos? Na ngayon nakikita nyo na. Biyaya ng Diyos yun. Yun yung patunay na pagka-anak ka ng Diyos, hindi ka mapapariwara, ibabalik at ibabalik ka ng Diyos. My sheep hear my voice. I know them. Speaking of sheep, may nawalang isa. Iniwan niya yung 99 sa 100. Bakit? Para hanapin yung isang nawawala. Ganon katapat ang Diyos. Hello? Kaya kung nandiyan ka, huwag ka na mawala. Oo. Kasi pag nawala ka, eto, magwawala ka. Kaya ang goal natin bilang Kristiyano, dapat ang goal na natin, maghatak pa ng mga nasa labas pa. Kaya sa anniversary natin, each one bring one. Sino yung mga dapat nating dalhin? Yung mga dating kasama nating wala rito, hatakin nyo. Or, ikalawa, yung mga hindi pa, sa tingin nyo, hindi pa Kristiyano, hatakin nyo, dalhin nyo rito. Kasi ipapaliwanag ng gusto. Kung wala man yung tagapagsalita natin, ako magte-take over, ipapaliwanag ko ng gusto kung sino yung mag-o-overcome. Yung tunay na Kristiyano, mag-o-overcome. Promise yan. Promise. Kasi kung hindi mag-o-overcome, alam mo na kung bakit. Alam niyo kung bakit mag-o-overcome? 1 John chapter 5. Because of our faith. Hello, tingnan nyo. Connected siya sa faith. Yung tunay na may pananampalataya, mag-o-overcome. Bakit? Kasi sila yung mag-i-endure eh. Connected to. They will endure to the end. Romans chapter 10, ano na yung sunod na verse? Verse 11. Ito na. Kaya napakalaga ng ministry ng top. Why? Kasi John 3:16, whosoever believeth in Him shall not be ashamed. Anong kaibahan nito sa John 3:16? Whosoever believeth in Him should not perish, hindi mapapahamak, but have everlasting life. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang sabi rito sa Romans chapter 10 verse 11, whosoever believeth in Him shall not be ashamed. Alam niyo kung ano ibig sabihin yan? Hindi tayo mapapahiya. Kasi sa ngayon, pinipersecute tayo, pinagsasabihan tayo ng kung ano-ano, maraming fake news about us. Yung mga Kristiyano na yan, nagkakagulo na, nagbubulahan pa. Sa kanila, itong ginagawa natin, walang kabuluhan eh. Nagbubulahan na. May mga matatalino nagsasabi, yan, kaaksaya ng panahon. Wala nang ginawa kundi magparangalan. Pangaralan. Walang ginawa kundi mag-aral. Tapos mababalitaan pa yung mga kapatiran natin, mga churches na nagdi-divide, na nag-aaway-aaway. Sila nag-aaway. So, ang tao, nagkakagatan. So, maraming dahilan para tayo mapahiya. Tama? Pero kapatid, kung tunay ka mananampalataya, hindi ka mapapahiya. Bakit? Kasi alam mo ginagawa mo. Hello? Sabihin na nila kung ano yung gusto nilang sabihin. Basta alam ko kung ano ginagawa ko. At wala akong dapat ikahiya. In fact, wala akong dapat ipaliwanag.
Wala akong dapat ipaliwanag. Pero kung hihingin ng pagkakataon, may sinabi si Pedro be ready always to give an answer. Sagutin mo. Ayon sa pananampalataya mo. In that way, nakapag-share ka ng gospel. Tama? Kaya kung may magtatanong sa'yo, kamag-anak, kapitbahay, o kaibigan, malay mo, yung paliwanag mo, yun yung magdadala sa kanila sa pananampalataya. Pagandaan mo. Kaya nga, itong ginagawa natin, pinag-aaralan natin, paano ko ba sasagutin? Oo nga, no? Sino ba yung tunay na ligtas? Dapat alam mo. Dapat alam mo. Why? Kasi hindi ka mapapahiya. Kung nasa katotohanan ka, sabihin mo lang yung katotohanan. Tanggapin nila o hindi, paniwalaan nila o hindi. Wala na tayong pakialam doon. Sabihin mo yung katotohanan, wala kang dapat ikahiya. Yun yung ibig sabihin niyan. Basta, Kristiyano ako. Nasa akin si Kristo. Hindi ba obvious? Kung asawa mo yung nagtanong, hindi ba obvious? Hindi na kita inaaway? Hindi na kita pinapatulan? Hindi mo napansin? Nagbago na ako? Nagbago na ako, ikaw kailan? Huwag nyo na iduktong yun. Hindi na tama yun. Pero ibig sabihin niya, kung Kristiyano tayo, mga kapatid, kung meron mang pruweba na dapat makita, dapat sa atin makita yun. Amen ba? Sino hindi agree? Boxing tayo mamaya. Bakit? Kasi I will not be ashamed. Kung ebanghelyo yung pinangahawakan natin, kapatid, wala kang dapat ikahiya. Minsan, hindi uso yung pinapakita natin kasi hindi na uso yan. Kung may gumagawa niya nung unang panahon, ngayon hindi na ginagawa yan kasi ano ka na at martir ka na pag ginawa mo yan. Hindi naman pinag-uusapan yung pagiging martir. Ang pinag-uusapan yung pagiging Kristiyano. At hindi ako nahihiya. Kuha? Kasi kung unang panahon niya baka na-boldjack na yan. Hindi ako yun. Next verse. Ito na. Dito papasok yung tayo. For there is no difference between the Jew and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. Pakiguhitan niyo yung salitang call. Hindi lang tayo nakikilala because we will not be ashamed. Kundi nakikilala tayo kasi tayo yung tumatawag sa Kanya. Ano ibig sabihin nito? Tayo yung kumikilala sa Kanya. Kasi kung may problema ka, who you gonna call? Di ba? Merong nakahanda ang mundo dyan. Kung Kristiyano ka, hindi. Nargabyado ka, sino tatawagan mo? Si Tulpo. Kung Kristiyano ka, sino tatawagan mo? Yun yung ibig sabihin niyan. Kasi, yung gumagawa niyan, yun yung patunay na nagtitiwala sila. Hello? Nakuha niyo yung connection? Yung gumagawa niyan, nagpapatunay lang na may pinagkakatiwalaan sila. Kaya kung sino yung unang pumasok sa isip mo, pag may problema ka, yun yung inaasahan mong tutulong sa'yo. May kailangan kang pera. Sino nasa isip mo? Si Mr. Singh. May kailangan kang tulong sa kamag-anak mo. Sino nasa isip mo? Yung sa tingin mo na hindi ka hihindian. Tama? Kapatid, kung Kristiyano ka, meron kang unang dapat lapitan. Wala nang iba. Nakahanda siya. Hindi ka nga mapapahiya Balik ka doon sa He will not be ashamed. Hello? Next verse. Sunod. Tapos ka na yan. Ayan. Speaking of calling, ito na, pinakita na rito, paano ba tayo lang karating sa pananampalataya? Ayan, ipinapaalala lang sa atin na hindi ka nakakilala sa Lord ng ganun-ganun lang. May prosesong pinagdaanan. Alam nyo, sa pag-aaral na ito, alam nyo kung saan ka dadalhin ito? Utang na loob, dun sa nagpaliwanag sa'yo ng tungkol sa kaligtasan.
Kaya ngayon, gusto ko mag-isip kayo, kanino ko nga ba unang narinig ang tungkol sa Ebanghelyo? Kasi tsak may ginamit ang Lord. Yan. Kasi di ba, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So kailangan tumawag. Yung pagtawag, pagpapahayag ng pananampalataya. Eto, sinabi, pinaliwanag dito, paano kang tatawag? Inumpisahan doon. Paano ka nga ba nakarating sa pananampalataya? How shall they call on Him on whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Dapat may preacher. Yung preacher dyan is not necessarily a pastor. The preacher there is someone who shared the gospel. Alam niyo, isang sad reality ng ating kapanahunan. It's not only a reality, it's a tragedy. Na pag may isang tao, nagpaabot ng balita sa ibang tao, kadalasan, chismis yun. Tama? Alam mo na ba yung latest? Yan na uso yung Marites. Alam mo na ba yung latest? Alam niyo kung Kristiyano ka, kung meron tayong daladalang balita, it's good news. Hello? Kapatid, itong sinasabi rito, ang sinasabi diyan, may ino-offer ang Diyos, may ibinibigay ang Diyos sa tao, matatanggap lang yan ng tao kung may magpapagamit na tao. Para yung dadaloy na pagpapala, dadaloy sa pamamagitan ng taong nagpagamit. Tanong, tayo ba yan? Alam niyo, napakagandang adhikain yung magpapagamit ka sa Lord para maging pagpapala ka sa iba. Kumbaga sa tubo ng tubig, yung tubig makakarating sa banyo dahil may mga tubong nakakabit doon sa main. Yung sinasabi rito, na paano sila mangangaral kung di sila isusugo, kailangan may mag-lay down ng tubo para daluyan ng tubig para maiparating sa toilet at magamit yung tubig na kinakailangan sa toilet. Gumagamit ang Diyos sa mga tubo para yung tubig na dapat mainom ng mga taong nauuhaw ay makarating sa kanila. Hello? Huwag na tayong lumayo. Hindi mo kailangan mamundok para maiparating na ginagawa ng TAP. By the way, ginagawa na ng TAP yan. Pero minsan, nandiyan lang tayo. Baka asawa mo yan. Baka anak mo yan. Baka kaibigan mo yan. Susunod na may pupunta sa inyo para magdala ng Marites. Share nyo ng mabuting balita. Uy, alam mo ba? Malapit nang bumalik ang Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Matatapos na ang maliligayang araw ng mga nasa mundo. The gospel of the kingdom shall be preached into all the world as a witness unto all nations. And then shall the end be. Kaya yan. How shall they call? Kaya bilangin nyo kung ilang beses binanggit yung how. How? How? Alam niyo kung ano ina-emphasize dyan? Paano nakarating sa atin ang Ebanghelyo? Kung paanong nakarating sa atin ang Ebanghelyo, ganun din sa iba na nangangailangan nito. Verse 15. Kapatid, yun yung dahilan kung bakit naririnig natin to ngayon. How shall they preach except they be sent? Pastor, pang-pastor yan eh. Pang-missionary yan. Sino may sabi sa inyo?
Kasi preacher eh. Sino yung preacher? Yung nagpipreach ng mabuting balita. Hindi mo kailangan maging pastor o misyonaryo para i-preach. Kasi yung preaching dyan, hindi position yan. Preaching is an activity. Ang ibig sabihin yan, sinishare. Hello? How shall they preach except they be sent? Pastor, hindi. Pinapadala ba ako? Sa palagay nyo? Pagka meron akong imbitasyon na, Pastor, punta kayo sa bahay namin. Sharean niyo yung kapatid ko. Yan yung pinapaliwanag ko. Kung meron mang dapat mag-share sa pamilya, kapatid, yung nakakilala. Kasi alalahanin nyo, tayo yung unang misyonaryo sa ating sariling bahay. Totoo yun, tayo yung unang kaaway pag naging Kristiyano ka. Bakit ka naging kaaway? Kasi naging kakampi mo ang Diyos dun sa mga taong kakampi mundo. Pero kung merong pagmumulan ng pagbabago sa pamilya, kapatid, yung nakakilala, ikaw yun. Kaya nga tawag sa atin, asin at ilaw. O, tignan nyo. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Sino yung may beautiful feet? Yung mga Kristiyanong isinugo ng Diyos. Hindi nyo kailangan magpa-pedicure para gumanda paan nyo. Kung nagdadala ka ng mabuting balita, kapatid, ang ibig sabihin yan, may maganda kang hangarin na hindi pwedeng pasubalian ng kahit sino. Kasi paampaa pa lang, napakaganda na. Paano pa yung muka? Hello? So isang tao na nagdadala ng mabuting balita, walang kasing ganda ang buhay na dala mo. Na kasing ganda ng balita na ibinibigay mo. Sixteen. Pastor, ako paniniwalaan eh. O, inunahan ka na. Hindi naman lahat talaga maniniwala eh. Tama? Pero does that mean na hindi mo i-share? Hindi. Share mo pa rin. Kasi kung maniniwala sila, kasi ang goal, maniwala sila eh. Kung hindi maniniwala, tapos na trabaho mo. At least, ipagpag mo o hindi, may bakas kang maiiwan na nando doon. Kasi yung palang salita ng Diyos na na-share mo, enough. Para may balang araw, magpapaalala sa kanila, narinig mo yan. Hindi mo pwede ikailayan. So kung meron mananatili sa kanilang kalooban hanggang sa mabulit sila sa kanilang huling hantungan, ano yung huling hantungan ng hindi sumasampalataya? Ano? Dagat-dagatang apoy. Ibubulid sila. Ang tawag doon, second death. Bakit second death? Kasi yung first death took place in the Garden of Eden. Nung mapalwalay ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Second death, binigyan ka ng pagkakataon, maligtas, sumampalataya, hindi mo ginawa, o pues, ikalawang pagkakataon, mapapawalay ka. This time, forever. Kaya nga ang tawag, everlasting fire. Second death is everlasting death. Kasi death is separation. Mapapawalay ka sa Diyos magpakailanman. Kaya napakalaga na yung ebanghelyo na ipaparating natin. Babalik tayo dun sa wika. Are you taking down notes? If you're taking down notes, pakisulat nyo tong mga verses. Pero ipakita mo ina itong Revelation chapter 7 verse 9. At saka Revelation 17:15. Pero isulat nyo to. If you're taking down notes, Revelation 7:9, Revelation 11:9, Revelation 13 verse 7, Revelation chapter 10 verse 11, Revelation 17 verse 15.
Bakit ko isinama ito? Pahabol. Kasi yan yung mga talata na binanggit yung salitang tongues. T-O-U-N-G. Tama ba? T-O-N-G-U-E. Tang. Ano yung sa Tagalog? Dila. Sa Biblia, yung tongues represent language. Bakit ko binabanggit ito? Ito yung diwa ng ministry ng TAP. Bakit? Kasi balang araw, ang mabubulid sa impyerno, galing sa iba't ibang lahi, iba't ibang bansa, iba't ibang wika. Kindreds and tongues, nations and tongues. Kasi ang mapupunta sa impyerno, hindi lang naman isang klaseng tao. Yun yung sinabi, there is no difference between the Greek and the Jews. Kasi sa Bible, yun lang dalawa eh. Kasi yan yung magkaaway. The Greek and the Jews. Ang Jews kasi exclusive sila lang. Ang sabi sa Biblia, pati Greeks may masasave. Hindi lang yung mga Hudyo ang masasave. May mga Greeks na masasave. Kung kaya nga kailangan silang maabot different tongues. So nakuha nyo? Revelation 7:9, and I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues. He stood before the throne, before the Lamb, clothed with white robes and palms in there. Alam niyo kung sino yan? Yung mga saved. Galing sa iba't ibang lahi, iba't ibang bansa, iba't ibang wika. So, kailangan ba maabot yung mga Chabacano? Ano yun? Sumawid? Ano? Sumadin. So, kasama sila. Revelation 17:15. O yan. Sino yan? Yan yung kasama ng Antikristo. Ayan. And he saith unto me, the waters which thou sawest, where thou wert seated, are peoples, multitudes, nations, and tongues. Kung yung mga ligtas, galing sa iba't ibang lahi, wika, bansa, ganun din yung mapupunta sa impyerno. Why? Pinoprophesy ni Isaiah sa Romans 10. They have not all believed our report. So, sino maliligtas? Whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ako, ine-emphasize ko yun. Yung whosoever believeth should not. Alam nyo kung ano ibig sabihin nun? Papunta dapat tayo sa impyerno, pero dahil sumampalataya tayo, sinarado ng Lord yung pinto, papuntang impyerno, hindi ka na papunta ron. Should not perish. Sinarado niya. Bakit? Kasi sumampalataya ka. Nagbago na yung destination mo. But have everlasting life. Nung sinarado niya yung pinto ng impyerno dahil sumampalataya ka, may binuksan siyang bago. Ano yun? Patungong kalangitan. Hello? But have everlasting life. So, hindi ka na papunta sa impyerno. Tanong, gusto mo ba ikaw lang? Baka meron kang kamag-anak na kailangan din. Kaya, siguro, bago dumating yung end, makapag-share na tayo. Hello? So, yun lang. The Great Commission was given so that we will preach the gospel to all. To all. Kaya tulungan natin ng TAP. Kung may tatawagin ng Lord sa atin, or mababurden kayong mag-support sa kanilang gawain. Kailangan kayong magsasalita rito, Brad Dong.
Wala pa schedule? Ako na, ito na yon. Ako mag-schedule. Oh, sige. Kasi baka may maging missionary tayo papuntang top. Kasi meron na tayong 3 manggagawa na nandoon ngayon. Brother Dodong, Sister Senny, si Rose. Malay natin, meron pang kalabitin ng Lord na at another way na makapag-support sa kanilang gawain is by monthly support. Na ilalagay nyo sa envelope once a month na meron kayong love gift to support the ministry. Meron kaming tinulungan na ministry dyan sa ano yung tinulungan namin, Brother Dodong, kami ni Carol? Yung sa norte na natapos na. Hindi yung sinuportahan namin ni Carol na monthly kami nagbigay. Ano yung salita? Hindi. Parang itugon, parang anyway. Anyway, nakalimutan ko na. Pero yun, pwede tayong tumulong sa ganun. Mga ongoing projects na kailangan nila ng financial support. So, yun lang. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo.